po siya katagal? Well, nauna rito yung kuta ni Ra Suliman. So more than before 1571 pa yon. So Wow. 400 years plus. Parang kayo, di ba, nung parang pumapasok tayo dyan kanina, parang nakakakilabot kung iisipin mo na dito nakulong si Rizal, dito siya naglakad papunta bago siya mabaril. Parang may kilabot factor, no? Parang going back in history, di ba? Yes, Mismo. oo. Sir Jeff, ano dito yung mga iba pang tourist spot nyo? Marami. Bilang first-timer sina Lovely at Will dito sa Intramuros, hinayaan muna namin silang gumala kasama ang Intramuros Tourism Officer na si Sir Jeff Yap. Will, ang ganda pala pumusing dito, no? Oo nga, no? Pwede ba pa-picture ako? Ganda eh! Nandito po tayo ngayon, syempre, sa Baluarte de San Diego Gardens at kasama pa rin po natin ang gwapo, matangkad, matipuno na si Sir Jeff. Tara na, Sir Jeff! Let's go! Let's go, guys. Hey, so Lovely and Will, welcome to Baluarte de San Diego Gardens. Yes. Bago siya tinawag na Baluarte de San Diego, yung pupuntahan natin ngayon ay tinatawag na Nuestra Señora de Guia. Okay So siya ang isa sa mga oldest stone forts dito sa Intramuros. Wow. Ang Intramuros, bago siya tinawag na Intramuros, Maynila ang tawag sa kanya. So before we had the Metro Manila that we have now, the original Manila was Intramuros. Sir, sorry po, yung mga ganyan po ba, ginagamit po ba yan ng mga gera? Tama po ba? Ano Bombong ba to? po yan? Para saan ba yan? Actually, Pambomba ba yan? ano siya, panggiling siya ng bigas. It's a rice mill. So pangbukid dati- talaga yan. Yeah, so it's completely different from the other things that you're gonna see, like yung mga cannons, ganyan. So marami pang ganyang mga antique sa Intramuros. Yeah. Cool. Natural pa lahat ng mga dito, yung mga pader, did they reconstruct it over time? Kasi baka nasira. Well, particularly during the Second World War in 1945, for 1 month, nasira ang Intramuros. Nagkaroon ng archaeological excavation dito noong 1980s at na-discover nila itong circular fort na tinatawag. Oh, noong 1980s. Wow! Kung hindi po dahil dito, hindi ko ito matutur. Ay, ang ganda! Parang Colosseum to ng, di ba, ng Rome, gladiators. Ano ba to? So, Sir Jeff, matanong ko lang po, dati po ba, ano po ba yung lugar na to? Dati siyang fort. So, isa siya sa mga, ibig sabihin ng fort, yung fortification na tagabantay nung particular area. Kasi itong lugar na ito ay nakaharap sa Manila Bay Okay. at dito sa Ermita ngayon. So, vulnerable yung area. So, anong ginagawa nila dito sa mga butas, sa mga dyan? Ano siya, barak siya ng sundalo, Wow. water cistern siya, lalagyan ng tubig, at storage ng ammunition. Ito, so Okay. storage lang, hindi para sa mga tao, di ba? Just imagine na doble siya before, mas mataas. So, nagkaroon lang na, nasira siya ng British invasion, kaya unti-unti na siyang nangalahati na kumbaga. Just like any other guard, siya din yung isa sa mga nagbabantay dito sa Baluarte de San Diego. So, ibig sabihin po talagang 24 hours siya nagbabantay dito? Hindi naman 24, siguro mga kalahati lang, 12 Lugat hours lang talaga. naman. Pero Sir Jeff, kung sakali po ba after niya rito, syempre mga 8 hours lang siya rito, pwede ka bang magbantay sa akin sa bahay? Pwede. Ay, pwede pala eh. In fairness, sa sagot mo, pwede ya. Pwede daw. In fairness kay Kuya, oh. Sir Jeff, so nasa naman po tayo ngayong part ng Intramuros po? Nandito tayo ngayon sa Plaza San Luis, particularly dito sa Casa Manila Patio. So, tinayo to ng Intramuros Administration noong 1981 hanggang 1983. So, sino-showcase niya yung Spanish colonial na house. Okay. Yung araw na ideal na itinayo niya. So, ibig sabihin po, yung mga Spanish house before is ganyan po, puro bintana. Yeah, bahay na bato ang tawag dyan. Gawa sa bato yung ground floor, tapos yung upper floor naman ay gawa sa kahoy. Okay. Maraming salamat, Sir Jeff. Hindi. Thank you, Parang kinikilabutan